Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat and welcome po muli sa ating morning devotional. And ako po ang inyong tagapagpakilala, Sir Robinson Buko. And after ko po sabihin ang may mga bahagi ay binabatik po muna ang mga kasama natin ngayon ito po sa Zoom at maging sa mga nakasubaybay naman sa Facebook Live. Ayan, so ang pagtapos ko pong salita ay tayo po ay magkakaroon po ng opening song and opening prayer naman po ni Sister Angela Buko. And ang ating pong speaker ngayong umaga ay si Brother Japet Buko at ang tapos po nun ang closing song at ang closing prayer po ng ating speaker. So ngayon po tayo na po dumako na sa ating opening song. Let's pray. Ang mga banal Diyos na po sa lahat. Hindi po nagpapasalamat sa pag-ingat niyo po sa amin sa buong magdamag at maraming salamat din po sa panibagong buhay at lakas na inyong pinagkaloob. Ama, sa mga oras na ito sa aming pag-aaral ng mga salita ng mga po. Buksan ang aming mga puso at isipan upang sa ganun po ay maunawaan po namin ang aming mga papakinggang mensahe. Patawarin niyo po kami kung saan kami nasumpungan ng mga pagkulang pag-aakasala sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan, good morning po sa ating lahat. And ang title po ng ating devotion ngayong umaga is Man's State in Death. Tayo po sa Ecclesiastes 9 verse 5 to 6. For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. Also their love and their hatred and their envy is now perished, neither have they any more a portion of for ever in anything that is done under the sun. Rito. The theory of immortality of the soul was one of those false doctrine that Rome, borrowing from paganism, incorporated into the religion of Christendom. Martin Luther classed it with the monstrous fables that form a part of the Roman dunghill of the Cretans.
Commenting on the words of Solomon in Ecclesiastes that the dead know not anything, the reformer says, Solomon judged the dead are asleep and feel nothing at all. For the dead lie there, accounting neither days nor years. But when they are awakened, they shall seem to have slept scarce 1 minute. So, may paniniwala na kapag namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay tuloy-tuloy na nabubuhay at hindi kailanman namamatay. Sinasabi ng may akda na ang paniniwalang ito ay hindi galing sa Biblia, kundi mula sa mga ah, philosophy na mga pag-ano na kalaunan ay pumasok sa Kristyanismo. So, hindi itinuturo ng Biblia na likas na immortal ang tao. Ang Diyos lamang ang may likas na immortalidad. So, ang buhay na walang hanggan ay kaloob ng Diyos. Hindi isang bagay na automatic na taglay ng tao. So, hindi tayo nabubuhay magpakailaman sa sa sarili nating kalikasan. So, nabubuhay tayo dahil sa Diyos. At yun nga na ginagamit ni Martin Luther ang sa Ecclesiastes 9 verse 5 na sabi dito na sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay walang anumang nalalaman. So, para kay Luther, ang mga patay ay natutulog lamang. So, kapag namatay ang isang tao, wala siyang kamalayan sa paglipas ng panahon. Hindi niya alam kung isang araw, isang taon, o 1,000 taon na ang lumipas. So, sa kanyang pakiramdam, parang isang iglap lamang mula sa kamatayan hanggang sa pagkabuhay ng muli. So, parang ano lang, no? Kapag natulog ka ng mahimbing at pagising mo ay umaga na. Parang gano'n lang pag namatay tayo. So, parang mabilis lang nang lumipas ang oras. So, ganyan ang illustration ni Luther tungkol sa kamatayan. Na ang mga patay ay nagpapahinga at naghihintay sa muling pagkabuhay. The martyr Tyndale, referring to the state of the dead, declared, I confess openly that I am not persuaded that they be already in the full glory that Christ is in, or the elect angels of God are in. Neither is it any article of faith, for if it were so, I see not but then the preaching of the resurrection of the flesh were a thing in vain. So, hindi naniniwala si Tyndale na ang mga namatay ay nasaganap na kalatian agad. No. So, hindi yung dati sa mga palabas, hindi gano'n, no? Pag namatay siya ah, sa purgatorio. At sabi dito na kung nasa langit na ang ang lahat ng naligtas pagkamatay nila. So, bakit pa kailangan ng resurrection o pagkabuhay na magbuli na paulit na pinangako sa Biblia? So, ang dakilang pag-asa ng Kristiyano ay ang pagbabalik ni Jesus at ang pagkabuhay na muli ng mga patay. So, hindi totoo na, yun nga, nala karamihan sa mga pinaniniwala ng mga tao na kapag namatay ang isang tao is
mapupunta sa purgatorio or sabihin nila nasa heaven na agad. So, mahalaga na ang resurrection ay mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. According to the popular belief, the redeemed in heaven are acquainted with all that takes place on the earth, and especially with the lives of the friends whom they have left behind. But how could it be a source of happiness to the dead to know the troubles of the living, to see them enduring all the sorrows, disappointments, and anguish of life? So, nga na, may iba rin namang paniniwala na ang mga nasa langit ay nakikita ang lahat ng nangyayari sa lupa. So, kung nakikita ng isang ina sa langit ang paghihirap ng kanyang mga anak sa lupa, so magiging ganap kaya ang kanyang kaligayahan? At meron pa na kung ang isang mahal sa buhay ay mapapahamak sa impyerno, paano magiging masaya ang mga nasa langit habang nakikita nila ito? So, ah, ang may akda ay yan, nagtatanong upang ipakita ang kahirapan ng paniniwalang yun. So, ang tunay na kapayapaan ng mga namatay ay nasa ah, pagpapahinga nila kay Kristo. Yun nga na hindi totoo ang mga ganitong paniniwala. And how utterly revolting is the belief that as soon as the breath leaves the body, the soul of the impenitent is consigned to the flames of hell. To what depths of anguish must those be plunged who see their friends passing to the grave, unprepared to enter upon an eternity of woe and sin? So, madalas gamitin ni Jesus ang salitang tulog para ilarawan ang kamatayan. Halimbawa na nga lang na nung namatay si Lazaro, na sinabi ni Jesus dito sa Juan 11 verse 11 na ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog. So, ang mananampalatayang namatay ay ligtas kay Kristo. Siya ay nagpapahinga lamang hanggang sa araw na tawagin siya ng Diyos sa pagkabuhay na magmuli. So, sa ating mga Kristiyano, na ang kamatayan ay hindi wakas, kundi pansamantalang pahinga. And Christ represents death as sleep to his believing children. Their life is hid with Christ in God, and until the last trump shall sound, those who die will sleep from him. Yun nga na uh, nirepresent ni Christ na ang mga kamatayan is tulog lamang. At yun nga, mare-resurrect na lang sila pagdating ng ating Panginoon. At makakarinig sila ng ah, mga trumpet. At yun nga, na dito sa ating devotion ngayon na ah, ang tao ay hindi likas na immortal, no? At ang mga patay ay walang kamalayan habang patay. At sinasabi dito na ang kamatayan ay parang pagtulog. At ang mga matay at ang mga namatay kay Kristo ay naghihintay sa pagkabuhay na magbalik. At yun nga na ah, malinaw na dapat nating tandaan at ipahayag sa mga ah, hindi nakakaalam ng ganitong ah,
pananaw na dapat is para hindi sila magkaroon ng false hope, no? Na dapat ah, um, ganito ang paniniwala nila ah, na ang mga napatay is parang natutulog lamang. Na yun nga sapagkat sinabi nga dito sa Ecclesiastes 9 verse 5 na ah, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y namamatay, ngunit ang mga patay ay walang anumang nalalaman. So, hanggang dito na lang po ang aking devotional. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so maraming salamat po, Bard, dapat po sa inyo pong mensahe. Nandun nga po ay nakita nga po na natin na yung kamatayan po ay um, hindi po ito yung sinasabi ng mga tao na pag namatay ka nasa langit ka na agad or sa purgatorio, no? So, kundi ang ating pong katawan ay nanatiling tulog na katulad po ng pagtulog po na natin dito sa lupa, no? Parang ah, pag tayo po ay namatay, parang pag nagpikit po tayo, tapos pag dilat po ng mata natin ay end of the world na parang gano'n po. And and yung ating pong pagtulog ay hanggang sa resurrection po. And yung ating pong katawan ay hindi po conscious at hindi po siya aware sa kung ano yung nangyayari sa mundo. But yung ating pong pagpapahinga ng mapayapa ay ito po ay hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, tayo pong mga believers, no, ay magkaroon dapat ng pag-asa na sa ating immortal na katawan, na kaluluwa, na tayo daw po ay manghawak sa pangako ng ating Panginoon na tayo ay kanyang bibigyan ng eternal life sa kanyang ikalawang pagbalik kung tayo po naman ay magiging tapat sa kanya bago po tayo ay mamatay or kunin, no? So kaya po tayo dapat ay magsikap na baguhin yung ating mga kinasanayan, yung ating at magkaroon ng maraming liwanag at gawin yung mga gawain na iniatang po sa atin para po sa pagbabalik ng ating Panginoon ay tayo po ay kanyang bigyan ng walang hanggang buhay at mga pangako na kanyang bibigay sa atin. And by that, dito na po nagtatapos ang ating devotional. At ngayon po ay tayo po dumako na sa ating closing song at ating po closing prayer ang ating speaker. So ngayon, tayo na po dumako na sa ating closing song.
Tayo po yung manalangin. Parang Diyos sa taas ng langit. Maraming salamat po sa umagang ito na muli po kami yung ah, binigyan ng pag-asa at makakarinig po sa aming mga mensahe. Ah, pag-asa at katotohanan, salamat din po dahil itinulong po sa amin. Ang pag-asa ay hindi nakasalalay sa aming sariling lakas, kundi kay Kristo at sa pangako ng muli po yan pagkabuhay. Ah, tulungan niyo po kami sa araw-araw na ito na bigyan niyo po kami ng kalakasan, katalinawan at i-improve po ang aming mga talento at sa mga ang sabi pong pagsubok ay naway po amin itong na overcome sa mga po ito. Tulungan niyo po kami na matapos po ang aming mga nagtapusing mga responsibilidad, gawain. Ah, Iluhin niyo po kami sa kapamakan, disgrasya. Yun din po sa aming mga mahal namin sa buhay hindi namin kapiling. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkulang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so maraming salamat po muli, Brother Japet, sa pangunguna sa amin at ganoon din po sa mga nakasama naman namin dito sa Zoom at maging po sa mga nakasubaybay din po sa Facebook Live. So, akin po kayong inaanyayahan may pong gabi sa evening devotional po sa ganap po ng 6 p.m. at bukas naman po ng morning devotional ng ganito pong oras ng 5 a.m. So, muli magandang umaga sa ating lahat. Thank you.